Okay guys, magandang araw sa inyo lahat at welcome back ulit sa aking YouTube channel. Today guys, andito tayo sa isang client. So si client is magpapa-troubleshooting ng kanilang kuryente. Kasi ang nangyari is nawalan sila ng ilaw pero yung kanilang outlet is still na may supply pa. Ngayon, ang gagawin natin is i-check natin yung kanilang breaker or yung kanilang fuse box. So ang gagawin ko lang guys is test light lang yung aking gagamitin tsaka pliers. So ito yung aking test light guys. So ite-test natin yung kanilang fuse box kung meron ba talagang supply na dumadaan sa kanilang circuit breaker. So ngayon, puntahan na natin. Okay. So ngayon guys, dito tayo sa loob ng kanilang bahay. So andito raw yung kanilang fuse box. So ito yung fuse box nila. So yung fuse box nila is makaluma. So yung ilaw, ito, so bubuhay ko yung switch. So ayan, so wala siyang ilaw. So ayan. So buhayin ulit natin. So ayan, so wala talaga. And then yung kanilang outlet, so i-check natin kung meron nga bang supply na dumadaloy. Ayan. So check natin dito. So ayan siya guys. So may supply naman yung kanilang outlet. Ang cost nito guys is nas dun sa circuit breaker or sa ating fuse box. So ito yung kanilang fuse box guys. So wala maghawak ng camera, so hawak ko rin. Mahirap to Ngayon, bubuksan ko muna yung kanilang fuse box dito. So ito yung kanilang fuse box. So yung ganitong fuse box, so sinauna pa to. So, di katulad ngayon is circuit breaker na. So ayun yung kanilang yan, yung kanilang fuse box. So ito yung kanyang loob. Now, kung mapapansin nyo, so ayan. Yan. Ito yung ating service provider. So ayan, tsaka dito. Ngayon, itetest natin ang ating test light kung meron nga bang supply. So itetest ko. So ayan. So ayun siya guys, umiilaw. Mapapansin nyo. So ayan, malakas yung ilaw niya. Dito. So ayan, umiilaw din. Bale nangyari guys is meron ditong nag-jumper sila ng wire para mahati yung ilaw. Tsaka yung para sa ating saksakan. So ito yung kanilang fuse. Ito yung fuse. Yan, fuse to. So ngayon, check natin. Nakataas pa yung ating fuse box. Yan, check natin siya dito sa ibaba. So ayan. So ayan guys, may supply siya. So ayan, umiilaw yung ating nakikita nyo ba? So ayan, umiilaw. Yung kabila naman, so ito. So ayan guys, so wala siyang ilaw. Yan, hindi umiilaw. So inalagay ko hindi umiilaw. Dito is umiilaw siya. So ayan. So ayan siya guys, umiilaw siya. Ayan, makita yung ating test light. Ngayon, ang nangyari, ibig sabihin pala, ito yung para sa outlet natin. So ito yung para sa ating ilaw. So anong nangyari, yung ilaw yung ating may problema. So probable is, probable cause natin is yung ating fuse is sira na to. So gagawin lang natin is i-remedy natin. So papalitan natin to ng fuse para magkailaw tayo rito sa bahay na to. So ngayon guys is tatanggalin ko na muna itong kanilang fuse. Okay. So wait lang. Lang tagahawak ngayon. So ayan, tatanggalin ko na. So ingat lang tayo guys. So sa pagtanggal, yan, kapit tayo ng pliers. So kuha natin gitna. So ipitin lang natin dito. So ayan. So ayan, natanggal na siya. So okay na. So ito yung dating fuse niya. Ayan. Okay. So ngayon guys, nagpabili ako ng bagong fuse. So ito na yung kanilang fuse. Bago. So ayan. 20 ampere yung papalit natin dito sa kanilang fuse box. And then yung inalis natin, so ito medyo luma na talaga. Ayan. So di na maninag yung ampere, so burado na. Ayan. Okay, so ang gagawin natin guys is papalitan na lang natin siya ng bago. So ito yung okay, so ibalik na natin dito sa kanilang fuse. So palitan na natin. So ayan, papalitan ko na. So ayan, so guys. So pagpalit, so ganyan lang, ipit nyo lang yung press dito. So wag yung kadinang kasi baka mamaya ma-UP yung ating fuse. So pasok ulit natin dito. So ayan. So ayan, so okay na. So press lang natin. So ito na siya guys.
Yun, umilaw na yung ating ilaw dito sa loob ng bahay. So ayan. Ito yung kanilang switch. So ayan, bubahin ko ulit. So ayan. So ayan. So bala ang nangyari guys, ang naging problema dito sa loob ng bahay is yung ating fuse. So ito yung ating pinalitan. So nagkaroon tayo ng naputol siguro yung ano rito, yung kanyang software. So kasi itong fuse na to, isa meron itong software sa loob. And then yung kanyang outlet is ito. Ito guys. Bali ang nangyari is sineperate niya yung ilaw at saka yung kanyang outlet. So ito, gawa rin itong jumper na to. So ito guys yung galing ating service provider to. Yan sa ating tornilyo. So ayan, umiilaw siya. Ayan, malakas. Compare dito. So ayan. Ayan. So ayan. So ayan. Umiilaw na siya. And then guys, yung neutral. So yung neutral pala is hindi na dumaan dito sa ating circuit breaker. So ayan, nagsama-sama na rito. So ito yung neutral niyan. Kasi ito yung kasama niya rito. So ayan. So sama-sama yung neutral niya. So ito yung ating ilaw. Ito yung sa ating outlet. So mamaya guys, pag uwi ko, so i-explain ko sa inyo kung paano naging connection nila. So mamaya guys, pag uwi ko, so i-explain ko sa inyo kung bakit nawala ng ilaw yung ating client. Pero yung kanilang outlet is still meron pa rin. So yun nga, separate nila dito yung kanilang ilaw tsaka yung kanilang outlet. So okay na tayo rito. So yun lang yung naging troubleshooting natin. So nawa lang natin guys is tinanggal lang natin to. So pinaltan lang natin para magkaigi ulit at magkailaw yung ating bahay ng ating client. So ngayon okay na siya. So sara na natin to. So ayan. So ganun lang guys. Kasimple yung ating troubleshooting ngayong araw. And then lock na natin siya. Okay, so yun lang. Okay guys, magandang araw sa inyong lahat. And welcome back ulit sa aking YouTube channel. Okay. So ngayon guys, kanina isa na troubleshooting tayo. So ngayon i-explain ko sa inyo yung naging problema kanina sa bahay ng ating client. Yung kanina naging troubleshooting natin is nasira yung kanyang fuse. So kanina is dinala ko yung kanyang fuse. So na ito yung kanyang fuse guys. So ayan. Bali ang nangyari is ito yung nasira. So nawalan siya ng continuity rito. Dito sa ating fuse. Dapat kapag tayo ay may fuse, kasi guys yung fuse natin is meron siyang continuity. Kapag inilagay natin siya rito, so dapat yung kanyang current is dadaloy rito sa ating fuse. Ngayon ang nangyari is naputol siguro yung ating fuse dito sa loob, yung parang ito kasing fuse natin guys is meron tayo itong software na tatawag, kasi once na nagkaroon tayo ng troubleshooting, so ang mangyayari yung ating fuse is masisira. Ibig sabihin ay masusunog or puputok kasi yung kanyang current is hindi niya kinaya ng ating fuse. So posible isa nasunog or nag-overcurrent tayo. So sabi kanina kasi ng client ko, isa nasunog daw yung kanilang parang nasunog daw yung kanilang ilaw doon sa may kusina. So posible yung ating fuse is nasunog din dito kasi nagkaroon tayo ng short circuit. So ang disadvantage kasi guys dito sa ating fuse na troubleshooting natin kanina is once na nagkaroon tayo ng troubleshooting is maapektuhan yung fuse. Compare ngayon sa ating bagong breaker, circuit breaker, is once na nagkaroon troubleshooting is magti-trip lang yung ating breaker, circuit breaker. Ngayon kapag dito sa ating lumang fuse box, yung sa old fuse box, once na nagkaroon troubleshooting is fuse yung ating maapektuhan, so masusunog yung ating fuse. Okay, so ngayon guys, i-explain ko lang sa inyo yung naging connection. Kasi so dito kasi kay sa aming probinsya is commonly ganito yung kanilang connection. Ganito yung aming connection. So simula guys sa ating service provider, so ito. Yan. Ito, example natin, ito yung ating live wire. So line 1 natin. So yung line 1 natin guys is directly na rito sa ating terminal sa ating fuse box. So dito kanina, so pinakita sa inyo kanina is meron siyang jumper dito. So nag-jumper siya rito. So ayan. Kaya nagka-supply yung ating para sa ilaw. So bali ang nangyari guys, ito yung sa ating outlet. So sulatan ko na. Ito yung sa ating outlet. And then yung ating troubleshooting natin kanina is yung para sa ilaw. So lalagyan na lang just ito yung para sa lightning. Light na lang, lightning. Yan, lightning. Now meron ng supply yung ating outlet tsaka yung sa ating lightning. And then yung ating line 2 na gun service provider. So ito, so
ano na lang, na lang. And then guys, yung ating neutral, so ayan, galing sa provider, so dito siya dumaan. So ayan, so dito pinakita ko kayo na sa inyo yung mga termination value. Yung neutral guys is sama-sama na siya, di ba? So nakita nyo kanina yung isa, yung maraming wire, so magkakasama yung neutral yun. And then yung neutral natin guys, so ayan, itong guys yung galing sa outlet natin, oh. So yung galing sa outlet natin is papunta na rito. So example lang natin, so ayan, ito yung galing sa outlet natin. Yan, so yung line 1 niya or yung ating live wire, so domination niya siya rito sa ating outlet. And then yung kanyang neutral, so yung neutral natin, so ayan, is dumiretso na siya dito sa ating outlet. Parang nangyari guys, yung sa tinuro natin kanina is yung neutral, nagkali service provider is hindi na dumaan dito sa ating fuse box. So ito nga pala yung ating fuse box. Fuse box. So old, matagal na tong box na to. So compare ngayon is mga circuit breaker na natin ginagamit. So ganito guys yung naging connection niya. So anong nangyari, kaya nawalan yung ilaw, yung ating fuse, di ba ito yung ating fuse, so pinalitan natin kanina is nasira siya. So nagkaroon daw ng, so possible nagkaroon ng short circuit, kaya nasunog yung kanyang wire sa loob. So mamaya explain ko sa inyo, so puputulin natin to kung bakit nawalan siya ng kuryente. Okay. So ang nangyari, so ito yung ating lightning. So example na lang natin, lightning natin to. So ayan. So lightning. And then ito yung ating switch. So switch natin. So ayan. So yung line 1 natin guys, so nandito tayo sa lightning, so okay na yung ating outlet. So yung line 1 natin direct na rito sa ating outlet. Okay, so ayan. So meron ng supply yung ating switch. And then yung ating line 2, so ito yung ating line 2. So ayan. So ayan. Is directly lagi sa ating ilaw. So and then yung ating return ng ating ilaw is papunta rito sa ating switch. Okay, so ayan. Ngayon, ang nangyari, yung ating fuse box is nagkaroon tayong troubleshooting is nasira yung fuse. Kaya nawala ng supply yung ating ilaw. So ibig sabihin naputol dito yung connection kasi yung ating fuse is meron tong software sa loob, kaya nasunog or naputol yung connection niya, kaya nawalan tayo ng supply ng ilaw, pero yung ating outlet is still meron pa ring ilaw. So ang nangyari na connection kanina is naka-separate guys yung ating outlet at yung ating ilaw. So ganoon lang guys yung troubleshooting natin kanina. So kaya mabilis ko nakuha kasi ang kanilang outlet is meron pa siyang supply, but yung kanilang ilaw is nawalan. So yung fuse lang yung kanilang sira. So nagkaroon agad ako ng idea kasi kalimitan dito sa amin is ganito yung naging connection. So sineseparate dito sa amin yung para sa ilaw at yung para sa lighting. So ganito guys yung nagiging connection namin dito sa aming probinsya, kasi hindi naman ganong kalaki yung load na ginagamit namin sa aming bahay. Kaya ginagawa namin is sineseparate na lang, kasi minsan nag-additional tayo ng iba pang appliances, so meron tayo pang paglalagyan. Okay, so malinaw tayo doon. So ganoon lang guys yung idea kanina, kaya nahulaan ko agad yung sira kasi naka-separate yung ilaw tsaka yung ating outlet. So mas maganda nga guys yung ganitong connection, kasi once na nagkaroon tayo ng troubleshooting is hindi na-apektuhan yung outlet. So kung ilaw lang yung madadali is ilaw lang. So still yung ating outlet is meron pa rin siyang supply. So malinaw tayo to. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung bakit nga ba nasira yung ating fuse. Yung ating fuse na bago, so bali meron akong isang fuse pa So ito guys yung fuse na bago, ito yung fuse na sira na. So ngayon guys, ang gagawin natin is itetest natin yung ating fuse na galing sa ating client at saka yung fuse ko na bago. So tuturuan ko lang kayo kung paano i-test itong ating fuse. Okay, so sa pag-test guys ng ating fuse is i-rearrange lang natin siya sa times 10 or times 100 para sa ating continuity. So yan, so pumapalo na siya. So ayan. Ayan siya guys. So ayan. So dapat itong ating fuse na bago, so ito yung bago natin is meron dapat siyang continuity para makadaan yung ating current na mula sa ating service provider.
Now, yung ating test probe, ito ang dulo, so itetest lang natin dito sa magkabila. So, dapat meron siyang continuity. So, papakita ko sa inyo, yan. So, ito na siya, yan. So, ito ating fuse. Dapat meron siyang continuity. So, ayan. So, ayan, malakas yung kanyang continuity. So, ayan, didikit ko lang test probe natin. So, ayan. So, ayan, pumapalo siya. So, ito guys yung ating bago na fuse. Bago tong fuse. Yan. Isa pa. So, ayan siya guys. So, ayan. Ayan. And then, yung ating kinalas kanina galing client. So, ito. Ito yun. So, luma na siya. So, ayan. Kung makikita nyo, so, luma siya. Ayan. So, itetest natin. So, ayan. Kung makikita nyo, so, dinikit ko na kayang test probe dito. So, ayan. Wala siyang continuity. So, ibig sabihin guys, yung ating kinalas na ating fuse is defective na. So, sira na. Ngayon, bubuksan natin itong ating fuse. Okay, para malaman natin kung nasunog ba yung loob or kung anong nangyari sa pag-troubleshoot kanya kung bakit nawalan siya ng ilaw. Okay, so gagamit tayo guys ng lagarin ba, so lalagarin natin siya. Ito guys yung fuse niya, nakilasan galing client, so tatanggalin natin, lagarin natin. So ayan. So ayan guys, sunog yung loob kung makikita nyo. Ayan, sunog na sunog oh. So ibig sabihin nasunog yung ating laman. Ayan, itim na itim. So ayan siya guys. Sunog na sunog kung makikita nyo. So ayan. Sunog na sunog talaga. So ito yung laman ng ating fuse. Ayan, so ito yung laman, parang mga abo-abo lang siya. So ayan. So kaya naputol yung connection natin kasi nasunog yung wire. So nagkaroon ng short circuit sa bahay. Ayan. So parang mga ano lang, abo yung laman ng ating fuse. So ayan. Ayan. Then tapon na natin. So yun lang guys yung ating naging topic ngayong araw. So nagkaroon lang tayo ng troubleshooting sa isang client natin. So ang nangyari lang, isang pinalitan lang natin ng fuse. So in-explain ko sa inyo kung ano nga ba yung nangyari. So sana may naiintindihan kayo. Okay. So bago tayo magtapos, so magsi-shoutout muna tayo. Okay. So, shout out tayo kay Romel Lumerio from Alabang, Muntinlupa City. Sir, maraming salamat sa panonood nyo. So, ingat po kayo dyan. And then kay Alvin Nulias from Infanta, Quezon. So, sir, maraming salamat sa panonood. And then kay Junior Cajes from Caloocan City. And then, channel promotion tayo. So, mga mahilig magmukbang dyan at kumain. So, pupromote ko lang tong channel na to. So, please subscribe Romelen Osabal Vlogs. So, ilalagay ko na lang dito guys yung kanyang YouTube channel dito. And then, lalagay ko na sa aking description box. And subscribe nyo na rin. Yun lang guys. So, maraming salamat sa inyo. So, sa mga di pa sa akin nagsusubscribe, so subscribe na kayo and click the notification bell para like update sa aking bagong video. So, hanggang dito na lang guys and God bless. Thank you.